Nagsisimula ang kwento sa isang napakalaking mansyon kung saan ipinagbibili sa mga mayayamang matandang lalaki ang mga batang babae, parang mga alay sa kasakiman ng mundo. Lahat ng mga bumibili ay puro Meniokis na halang ang kaluluwa, at kung tutuusin, mas bagay sa kanila ang kamatayan kaysa karangyan. Pero sa mundong ito na malamig at malupit, pera lang ang may halaga. Isa sa mga batang babae, may mahabang itim na buhok, ay tahimik na umiiyak sa sulok, hindi niya maintindihan kung bakit pinabayaan siya ng Diyos sa ganitong impyerno. Nilapitan siya ng isang magandang babae na may pilak na buhok, si Dia. Pinatahan siya ni Dia at sinabing, kailangan mong manatiling maganda. Huwag kang iiyak. Pagkatapos noon, tinawag si Dia sa entablado. Lumakad siya ng may kumpiyansa, nakangiti pa habang marahang humuhuni. Ipinakilala siya bilang the special product of the evening at nagsimula ang bid sa $10 million. Halos lahat ng naroon ay sabik na makuha ang isang silver-haired girl. Pero imbes na matakot, ngumiti lang si Dia. Gumamit siya ng mahika para lumikha ng susi sa kanyang mga poses at agad pagkatapos ay nagsummon ng rifle. Walang pag-aalinlangan, pinaputokan niya ang mga lalaki sa bulwagan. Nagkagulo ang lahat, sigawan, takbuhan, barilan. Habang abala ang mga gwardya sa pagsupil kay Dia, sa likod naman ng entablado, nagulat ang ibang mga babae sa kaguluhan. Bago pa makagalaw ang isa sa mga gwardya, isang babaeng nagngangalang Tart na nagpapanggap na kasambahay, ay binasag ang bote sa ulo nito, knockout agad. Nakita niya ang dalawa pang gwardya sa pinto, parehong may hawak na patalim. Huminga siya ng malalim, at may ngiti sa labi, bigla siyang naglabas ng isang sibat mula sa mahika niya. Sa ilang iglap, nailigan at natalo niya ang dalawa. Nakuha niya ang susi, itinapon ito sa ibang mga bihag, at sumigaw, tumakbo na kayo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa main hall kung saan patuloy si Dia sa pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Dia ang babaeng responsable sa lahat, ang Chief Pimp Lady, ang utak ng auction at dahilan ng pagkawasak ng kanilang nayon. Itinutok ni Dia ang baril. Pero biglang may tumama, isang espada. Nablock niya ito gamit ang rifle, pero napabagsak siya. Naroon ang isang gwardya na may kakayahan ding gumamit ng mahika. Bago pa siya muling umatake, sumulpot si Tart at hinarang ito gamit ang sibat niya. Habang dumarami ang mga kalaban, mabilis siyang umatras, kinuha ang kanyang revolver, at isa-isang pinabagsak ang mga gwardya. Muling nagsama sina Dia at Tart sa entablado, parehong handa para sa huling laban. Pero napakarami ng mga kalaban, hindi kakayanin ng dalawa. Napagpasyahan ni Dia na kailangan niyang gumamit ng large-scale magic attack para makalabas sila ng buhay. Tart, sagipin mo muna ako habang nagkakast ako. Sabi ni Dia. Tumango si Tart at nagsimulang umatake, parang nasa action movie. Habang pinapaulanan niya ng bala ang mga kalaban, nakatuon si Dia sa pagbigkas ng kanyang spell. Ilang sandali pa, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa mansyon, nabutas ang pader, at nagkaroon sila ng daan palabas. Sa labas, malapit sa kakahuyan. Isang lalaki ang tahimik na nag-aabang. Sa kanyang kamay, isang sniper rifle. Siya si Log, ang kilalang master assassin. Nararamdaman niya ang bigat ng eksena habang pinagmamasdan ang laganap na karahasan. Doon niya tuluyang napagtanto na tama ang kanilang hinala, ang may-ari ng mansyon mismo ang halimaw na umatake sa mga nayon, sinusunog ang mga ito at dinadala ang mga magagandang babae bilang bihag. Ngayon, sigurado na siya. May sapat na siyang ebidensya para tapusin ang misyon. Ginamit niya ang kanyang magic eye, isang kapangyarihang nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita kahit sa likod ng pader. Dahil dito, nasundan niya ang ginang ng mansyon na patakbo-takbo sa bawat silid, desperadong tumatakas sa kapalarang hindi na niya matatakasan. Isang iglap lang, hinayla ni Log ang gatilyo, at tumama ang bala diretso sa ulo ng target. Agad siyang binalikan ng alaala ng kanyang nakaraang buhay noong siya pa'y isang master assassin sa Earth. Kasama ang kanyang alagad, binigyan sila ng utos na burahin ang isang grupo ng mga drug dealer. Sa tindi ng kanyang marksmanship, walang ni isa sa mga kalaban ang nakaligtas. Kahit nagtago pa sa likod ng mga sasakyan, isa-isa pa rin silang bumagsak. Pagkatapos mapatay ang 6 na kalaban, nagdesisyon siyang umalis. Pero sinabi ng trainee niya na kaya pa nilang tapusin ang natitirang mga miyembro ng mafia. Umiling si Log at malamig na sumagot, 6 lang ang inutos na patayin. Trabaho ko, tapos na. Nang tumutol pa ang babae, pinatigil niya ito. Ipinaliwanag ni Log na ang organisasyon ay may sariling layunin, palitan lamang ang mga mataas na miyembro ng mafia sa ngayon. Wala silang karapatang gumawa ng kahit anong hindi iniutos. Napatahimik ang babae at sumakay na lang sa sasakyan. Ngunit biglang napansin ni Log ang isang drone na lumilipad sa itaas. Dito siya kinabahan. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at sinabihan ang kasama, ihanda mo ang mga sandata mo. Hinahabol na tayo. At tama nga siya.
Ilang sandali lang, isang convoy ng mga sundalo sa Humvees ang humabol at pinaputukan sila. Sa lakas ng putok, sumabog ang sasakyan at nilamon ng apoy. Pero lingid sa kaalaman ng mga kalaban. Nakatakas si Lug sa huling segundo, tumalon siya mula sa umaandar na kotse bago ito sumabog, pinapaniwala silang pareho silang patay. Habang inaasikaso ang sugat sa binti ng babae, sinabi niya rito na magpahinga muna dahil kailangan nilang kumilos muli pagsapit ng bukang liwayway. Habang nagpapahinga, tinanong siya ng babae kung bakit siya piniling maging isang mamamatay tao. Sagot ni Lug, ipinanganak ako sa loob ng organisasyon. Pinalaki nila ako para maging pinakamahusay na assassin sa mundo. Nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo hanggang sa nagbiro si Lug at itinapat ang baril sa ulo ng babae, sabay sabing ipapakita niya sa kanya ang tamang lugar ng babae sa kusina. Nabigla ang babae, siya pa naman ang pinakamahusay na assassin sa klase niya pero nagawa pa rin ni Lug na mauna sa kanya. Hindi lang yun, hawak pa ni Lug ang sarili niyang baril. Ipinaliwanag ni Lug na nakuha niya ito dahil masyado siyang nagtitiwala, isang malaking pagkakamali para sa isang assassin. Kung inutusan akong patayin ka, hindi mo na malalaman pa, sabi niya. Pagkatapos iparamdam ang kanyang kahusayan, tinanggal ni Lug ang baril sa ulo ng babae at ibinalik ito sa bulsa nito. Pagkatapos, humiga siya at pumikit handang magpahinga matapos ang isang mahabang gabi ng misyon. Habang nakatayo ang babae, tulala siya sa nakita bago dahan-daang inilabas ang baril mula sa kanyang holster at itinapat ito kay Lug. Kalma lang si Lug at sinabi sa kanya na matulog na lang siya. Pero ang babae, galit na galit, tinutukan siya ng seryoso at bantang babarilin talaga siya. Sa totoo lang, ngunit tumayo lang si Lug, walang kaba, at ipinakita na tinanggal na pala niya ang lahat ng bala sa baril nito. Muli na namang pinahiya niya ang babae na ngayon ay nakatulala lang, iniisip kung paano kaya maging isang simpleng babaeng gumagawa ng sandwiches sa halip. Kinabukasan, sa wakas ay nakabalik sila sa kanilang safe house. Tinawagan ni Lug ang organisasyon na agad siyang binati sa matagumpay niyang huling misyon at sinabing oras na para magretiro. May utos din silang bumalik siya agad sa Japan. Maya-maya, inilabas ni Lug ang 2 peking pasaporte at mga tiket sa eroplano. Matagumpay silang nakasakay. Habang nakaupo siya sa kanyang upuan, napaisip si Lug kung ano na ang gagawin niya sa buhay ngayon pero biglang yumanig ang eroplano. Lumabas sa balita na na-hijack ito. Nagtaka si Lug. Agad siyang tumakbo papunta sa cockpit, sinapak ang flight attendant na hamarang sa kanya at binuksan ang pinto, doon niya nakita ang 2 piloto, patay na, at wasak ang mga kontrol. Noon niya napagtanto, ang organisasyon mismo ang nag-set up sa kanya. Gusto nilang burahin siya para walang bakas na maiwan. Napangiti na lang si Lug sa mapait niyang kapalaran at sinubukang kontrolin ang eroplano. Pero hindi nag-aksaya ng oras ang organisasyon, nagpadala sila ng fighter jet at tinarget ang eroplanong sinasakyan niya. Pinasabog ito sa himpapawid. Habang unti-unti siyang nawawalan ng hininga, ramdam niya ang matinding pagkakanulo. Pero bago pa tuluyang maglaho ang lahat, nagising siya sa ibang mundo, isang maliwanag na lugar, kung saan naroon ang isang puting buhok na diyosa na nakangising parang nanunukso. Tinutya pa siya nito, ang ironic, no? Nagtuturo ka pa naman sa iba na huwag magtiwala kanino man, pero ikaw mismo, naloko ng sarili mong organisasyon. Hindi na nakatiis si Lug at tinanong kung ano ba talaga ang gusto ng Diyosa. Sabi nito, siya raw ang namamahala sa mga kaluluwa ng mga patay, at may 2 opsyon si Lug. Una, ma-reincarnate ulit sa Earth bilang ibang tao pero burado lahat ng alaala niya. O pangalawa, maipanganak muli sa isang fantasy world, dala ang lahat ng kanyang memorya, kapalit ng isang misyon. Napaisip si Lug, at sabi niya, sawa na ako sa Earth at sa mga vegan doon. Kaya pinili niya ang fantasy world. Nang tanungin niya kung ano ang trabaho niya, ngumiti ang Diyosa at sinabing, simple lang. Patayin mo ang hero na isisilang sa mundong iyon. Nagulat si Lug. Pero kalmado lang ang Diyosa, nagbuhos ng tsaa, at sinabing, relax ka lang. Tinanong pa niya kung bakit gusto nitong piliin ang fantasy world. Sagot ni Lug, sa Earth, ipinanganak lang ako para pumatay. Hindi ako pinayagang mag-isip o makaramdam, basta trabaho lang. Pero bago ako mamatay, nagsisisi ako kasi hindi ko talaga naranasan kung ano ang buhay na gusto ko. Tinignan siya ng Diyosa, ngumiti. At sa isang iglap, ipinasok niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa bagong mundo diretso sa utak ni Lug. Alam na ngayon ni Lo ang lahat tungkol sa bagong mundong ito ng pantasya, kung saan maraming tao ang may iba't ibang kakayahang pisikal at mahika, mga bagay na ituturing na supernatural sa Earth. Sa mga taong ito, may isang bayani na may napakalakas at legendary na mga kakayahan, kaya magiging sobrang hirap siyang patayin, pero napansin ni Lo na sa ngayon, mabuti naman ang ginagawa ng bayani at parang mabait siyang tao. Kaya tinanong niya kung bakit kailangang patayin ito, sagot ng masamang nilalang.
Patuloy pang lalakas ang bayani hanggang sa dumating ang oras na makikipaglaban siya sa Demon King. Sa laban na iyon, matatalo ng bayani ang Demon King at magiging pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo, pero pagkalipas ng 1 o 2 taon, sisimulan daw siyang lumunin ng sarili niyang kapangyarihan. Magiging kasing sama siya ng Demon King, at dahil doon, magugunaw ang mundo. Gusto ng Diyosa na pigilan ni Lo na mangyari iyon. Pumayag si Lo na tanggapin ang misyon, pero humiling siya ng magagandang kakayahan para mas mapadali ang trabaho. Sumang-ayon ng Diyosa at binigyan siya ng pinakamataas na stats na pwedeng magkaroon ng isang tao, kasama ang 5 espesyal na kakayahan sa halip na isa lang. Pinapili siya ng Diyosa ng mga skill na gusto niya, at matapos siyang pumili, binalaan siya nito. Kahit mas mataas siya kaysa sa ibang tao na may tig-iisang skill lang, tandaan niyang mas malakas pa rin ang bayani dahil mayroon itong mahigit 30 skill. Nangako si Lo na magiging maingat siya, at pagkatapos noon, ipinadala siya sa ibang mundo. Ipinanganak siya sa isang pamilyang maharlika ng mga asasin, na may magandang inang si Esri at isang bihasang asasin na amang si Kian. Makalipas ang ilang taon, lumaki si Lo bilang isang mahusay na batang lalaki. Araw-araw siyang lumalabas para manghuli, at natutunan niyang ang pinakamahusay na paraan para pumatay ng hayop ay sa pamamagitan ng headshot bago pa nito mapansing hinahabol ito. Sa ganitong paraan, napapanatili ang lasa ng karne. Matagumpay siyang nakakuha ng isa pang kuneho at nilinis ito bago subukan ng isang bagong paraan ng pagluluto. Nagreklamo ang kanyang ina na hindi na siya masyadong nakakapagluto para sa anak niya, pero sagot ni Lo na siya na ang magluluto. Sinimulan niyang hiwain ng maliliit ang karne ng kuneho habang iniisip ang mga sustansyang makukuha niya rito. Para sa kanya, magandang source ng protein ang karne ng kuneho dahil mababa sa taba, pero dahil sa medyo malansa ito, hindi masyadong masarap. Para mas gumanda ang lasa, nilagyan niya ito ng iba't ibang herbs at tuyong kabute bago ipasok sa pressure cooker. Habang niluluto iyon, ginawa naman niya ang bechamel sauce na natutunan niya dati habang nagpapanggap na Master Chef contender para makalapit sa kanyang target. Pagkatapos, ibinuhos niya ang creamy sauce sa nilaga at inihain ito sa pamilya niya. Natuwang-tuwa sa lasa, maging ang kanyang ina ay nagsabing dapat ibenta nila iyon sa mga restoran para kumita ng pera. Kinagabihan, tinawag siya ng ama niya sa training room para sa nakasanayang pagsusuri, at agad naman siyang sumunod. Tuwing linggo, gaya ng tito niyang lasing, sinusuri ni Kian ang katawan ni Lo para siguraduhing maayos ang paglaki ng kanyang mga buto, kalamnan, at kasukasuan. Lumabas din na ang pamilya ni Lo ay hindi lang mga asasin, sila rin ang opisyal na mga doktor ng kaharian. Pero sa likod ng kanilang tungkulin bilang manggagamot, ginagamit nila ang posisyong iyon para makalapit sa kanilang mga target at patayin ang mga ito ng palihim. Mahigpit na guro si Kian. Tinuruan niya si Lo ng iba't ibang healing techniques at mga paraan ng pagpatay, habang sabay na pinapanday ang kanyang lakas, bilis, stealth, at galing sa hand-to-hand combat pati paggamit ng sandata. Para kay Lo, sobrang convenient nito. Hindi niya kailangang magtago habang nagsasanay para sa kanyang tunay na misyon, patayin ang bayani balang araw. Pagkatapos suriin ang katawan ni Lo, sinabi ng ama niya na magbihis na siya, pinuri ang bilis ng kanyang pag-recover, at idinagdag na baka handa na siya para sa operasyon. Na-excite si Lu dahil may lihim pa pala ang kanilang pamilya. Ang mga ninuno nila, pati na rin ang kanyang ama, ay sumailalim sa isang espesyal na surgery na binabago ang kanilang mga mata para maging kakaibang sandata. Pagkatapos ng operasyon, nakakakita sila ng mana, mas malinaw sa dilim, at kaya nilang makita ng malinaw ang mga bagay na ilang daang metro ang layo. Matagal na itong hinihintay ni Lu, kaya agad siyang pumayag sa operasyon. Pagkatapos nito, pinasuot siya ng blindfold sa loob ng ilang araw. At nang sa wakas ay tinanggal niya ito, nakita niya ang mundo sa paraang hindi pa niya naranasan dati. Nilinggan niya ang ama, at namangha nang makita niya hindi lang ang daloy ng mana sa katawan ng ama niya, kundi pati ang mana na lumalabas sa sarili niyang katawan. Sabi ni Kian, nakahanap na rin sila sa wakas ng guro sa mahika para kay Lo. Labis itong ikinatuwa ni Lo dahil simula pa nang mapunta siya sa mundong ito, gustong-gusto na niyang matutong gumamit ng mahika. Dumating ang araw ng pagkikita nila ng kanyang guro. Sa hindi malamang dahilan, pinagbihis siya ng ina niya bilang parang cross-dressing fanboy, pero wala na siyang nagawa. Naghanda silang pamilya para salubungin ang kanyang magiging guro na inaakala niyang isang matandang lalaking mukhang karaniwang wizard. Pero dahil ito ay anime, syempre, dumating ang magandang silver-haired girl na nagngangalang Dia, isa sa top 5 mages ng kaharian. Hindi agad na-impress si Lo at nagduda kung mahusay ba talaga si Dia. Naramdaman ito ni Dia, kaya agad niyang pinakita ang lakas niya sa pamamagitan ng isang malaking pagsabog malapit sa kanila. Kinabukasan, formal na nagpakilala si Lo kay Dia, pero sabi ng babae, huwag na siyang masyadong maging formal dahil 3 taon lang ang agwat ng edad nila. Binigyan siya ni Dia ng isang maliit na kristal na kayang mag-imbak ng mana at inutusan siyang ibuhos dito ang lahat ng meron siya.
Sumunod si Lo at sinimulang ipadala ang mana niya sa kristal, na-impress si Dia dahil malaki ang kapasidad ni Lo para sa mana, pero hindi pa niya alam na grabe pala talaga ang lakas ng bata, na-double ni Lo ng 1,000 beses ang kapasidad ng kanyang mana dahil sa walang tigil na pagsasanay. Habang patuloy siyang nagpapakawala ng mana, nagsimulang mag-crack ang kristal, nagpanik si Dia at sigaw niya, "Itapon mo yan agad." Agad namang inihagis ni Lo ng mataas sa langit ang kristal, at sa huling segundo, nailigtas niya ang mansyon ng pamilya nila mula sa isang malaking pagsabog. Ang napakalakas na pagsabog ay yumanig sa paligid ng ilang milya. Takot na takot si Dia sa kakayahan ng estudyante niya matapos makita yon. Maya-maya, dumating ang mga magulang ni Lo at agad nilang tinanong kung ano ang nangyari. Tinangka ni Dia na akuin ang sisi. Sinabing dapat ay mas naging maingat siya, pero sa halip na magalit, sobrang proud pa nga ang mga magulang ni Lo sa ginawa niyang mahika, sabi ni Kian. Mahusay ang spell ni Lu, pero mas bagay ito sa digmaan, hindi sa pagpaslang. Kailangan nila si Lu bilang isang assassin, kaya hiniling niya kay Dia na turuan ang anak niya ng mga spell na makatutulong sa ganitong gawain, bago siya umalis. Hindi makapaniwala si Dia kung gaano kasuportado ang mga magulang ni Lo sa pamilya niya, siguradong mapapag-alitan siya ng matindi kahit baso lang ang mabasag. Pagkatapos noon, tinanong ni Lo kung may iba pa bang kristal na gaya ng ginamit nila, tumanggi si Dia, sinabing napakahalaga ng mga iyon at hindi basta-basta ibinibigay sa kahit sino. Kinagabihan, iniisip ni Lo kung paano siya makakakuha ng mas maraming kristal dahil alam niyang malaking tulong ito sa misyon niyang patayin ang bayani. Maya-maya, kumatok si Dia sa pintuan niya, at matapos noon, natulog silang magkasama. Sinabi ni Dia na bilang guro niya, pwede niyang utusan si Lo na gawin ang kahit ano, para maiwasan ang gulo. Nagpa siya si Lo na sundin na lang siya. Kinabukasan, oras na para malaman ang mga attribute ni Lo, inutusan siya ni Dia na maglagay ng kaunting mana sa isang kristal. Sinuri niya ito para sa fire at water elements, at positibo si Lo sa pareho. Tuwa na tuwa si Dia, dahil bihira ang mga taong may dalawang elemento. Pero hiniling ni Lo na subukan din ang iba pang dalawang elemento. Laking gulat ni Dia nang makita niyang mayroon si Lo ng lahat ng apat na basic elements. Nang inig siya sa gulat, pero natuwa rin dahil sobrang talento ng estudyante niya. Pagkatapos noon, tinuruan niya si Lo kung paano i-convert ang mana sa isang partikular na elemento. Nagsimula sila sa earth element dahil sa gabay ni Dia, nagawa ni Lo na i-convert ang mana niya ng maayos. Bigla na lang, isang spell ang lumitaw sa isip ni Lo. Ipinaliwanag ni Dia na iyon ang unang spell na ibinigay ng Diyos sa isip niya matapos niyang ma-unlock ang kanyang mahika. Hindi alam ni Lo kung paano basahin ang mga salitang lumitaw sa isip niya, kaya ipinakita ito ni Dia sa pamamagitan ng halimbawa, at nagawa ni Lo na gayahin ng maayos sa unang subok. Patuloy siyang nagsanay hanggang sa tuluyan niyang makabisado ang spell, at natuwa si Dia sa kanya. Sinabi nito na habang mas marami siyang practice, mas maraming spell ang direktang ipapasa ng Diyos sa isip niya. Pero may naisip si Lu, tinanong niya si Dia kung maaari bang isulat niya ang mga spell na alam niya para masubukan din niyang i-cast ang mga iyon. Na-curious si Dia, at sinubukan niyang isulat ang spell para lumikha ng bakal. Laking gulat niya nang magawa ni Lu na i-cast ito ng perpekto. Kahit hindi ipinadala ng Diyos ang spell sa kanya, hindi makapaniwala si Dia na hindi pa niya ito naisip noon. Ayon kay Lu, marahil ay may sistema sa mundong ito na pumipigil sa mga tao na isipin na pwede pala nilang gawin yon. Ngunit may problema, hindi alam ni Lu kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang nasa spell, kaya nagagawa lang niyang bigkasan ng mga ito base sa itinuro ni Dia, na hindi naman ganoon kaepektibo, kaya hiniling niya kay Dia na isulat lahat ng spell na alam niya para masuri niya ang mga ito. Sumunod si Dia at nagsimulang magsulat ng iba't ibang spell. Habang pinag-aaralan ni Lu, napansin niya ang mga numerong nakasulat, at agad niyang naunawaan na ang mga iyon ay may kinalaman sa pisika, tulad ng melting point ng mga metal. Ipinaliwanag niya ito kay Dia, na lalo pang namangha sa galing ng batang estudyante niya, pero hindi sapat ang kaalaman ni Dia sa physics para maintindihan ang paliwanag ni Lu, at sa totoo lang, hindi rin naman siya masisisi. Pareho lang kami, napagtanto ni Lu na kaya niyang gumawa ng spell para lumikha ng ginto, isang bagay na hindi pa alam ni Dia. Pinapasulat niya kay Dia ang mga value sa wikang ginagamit sa mga spell, pero nang subukan niyang i-cast ito, biglang nanghina si Dia at nawala ng malay. Sinubukan ni Lu na siya mismo ang mag-cast ng spell, at nakakagulat, nakalikha siya ng block ng ginto ng walang problema. Doon niya napagtanto na ito ay dahil sa B-rank skill na pinili niya noon, ang Spellweaver, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng mga bagong spell. Pagkatapos niyang ipakita kay Dia ang ginawa, nagawa rin itong gayahin ang spell. Pareho silang na-excite dahil natuklasan nilang pwede pala silang mag-imbento ng mga bagong spell ng magkasama. Mula noon, patuloy silang nagsanay na magkasama, habang unti-unting lumalapit ang loob nila sa isa't isa. Sa kalaunan, nakagawa sila ng spell na parang pinaka-representante ng American style, isang baril na nagpapaputok ng tungsten bullets.
Nagawa rin ito ni Dia, pero hindi pa kontento si Lo sa lakas ng apoy, kaya gumawa siya ng kanya na kayang sirain ang target kahit ilang milya ang layo. Makalipas ang ilang araw, mahigpit na yumakap si Dia kay Lo sa gabi dahil kailangan na niyang umuwi kinabukasan. Gusto sana niyang manatili sa tabi niya habang buhay, pero alam nilang hindi iyon posible. Bilang alaala, binigyan ni Lo si Dia ng magandang kutsilyo na gawa sa titanium alloy, at bilang kapalit, binigyan siya ni Dia ng isang bihirang kristal. Bago siya umalis, pinapromise ni Dia kay Lo sa pamamagitan ng pinky swear na pupuntahan niya ito kapag gusto talaga niya itong makita. Kinabukasan, umalis si Dia pabalik sa kanilang lugar. Pagkaalis niya, napagpasyahan ni Kian o San sa ibang translation na handa na si Lo para matutunan ang tunay na gawain ng kanilang pamilya. Dinala siya ng ama sa bilangguan kung saan nakapiit ang mga kriminal na may hatol na kamatayan. Ipinaliwanag ni Kian na ginagamit nila ang mga ito bilang training dummies para masanay ang mga assassin na huwag magdalawang isip sa pagpatay. Naging interesado si Lo at tinanong ang ama kung bakit hindi niya siya tinuruan na pigilan ang emosyon at maging parang makina sa pagpatay. Sagot ng ama, dahil tao tayo, hindi kasangkapan. Hindi tayo pumapatay dahil lang inutusan tayo, sinusuri muna natin kung karapat-dapat ba ang target at kung makabubuti ba sa kaharian ang pagpatay sa kanila. Kailangan natin ang ating pagkatao para magpasya ng tama. Nalito si Lu dahil kabaligtaran nito ng mga natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay. Pagkaraan ng ilang minuto, dinala siya ng ama sa isang silid. Sinabi nitong oras na para magbago ang body count ni Lu mula 0 patungong 1. Ipinakita sa kanya ang isang babaeng nakagapos sa upuan na sinabing may kasalanang pagnanakaw, panluloob, pagpatay, at panununog. Sinabihan siya ni Kian na huwag mag-atubili, kahit pa nakiusap ang babae at sinabing aksidente lang ang lahat, pero alam ni Lo kapag may nagsisinungaling, ginamit niya ang matalim niyang kutsilyo at hiwain ang palso ng babae upang mamatay ito ng mabilis at hindi masyadong masakit. Bigla namang nawala ang pagpipigil ng babae, at habang nalalagas ang hininga niya, sinumpa niya si Lo. Nainis si Lo sa ingay nito at itinapon ang kutsilyo sa ulo ng babae para tuluyan na itong tumahimik. Makalipas ang ilang buwan, pumunta si Lo kasama ang kanyang mga magulang sa Harvest Festival, pero hindi siya naroon para mag-enjoy o aralin ang ekonomiya ng kanilang lupain. Ang tunay niyang layunin ay makahanap ng taong may kakayahang gumamit ng mana na maaari niyang kuning katulong sa misyon niyang patayin ang bayani. Nakakita agad siya ng isang taong may mana, pero nang makita niyang pangit at matandang lalaki ito, hindi siya nagdalawang isip at agad na skip. Hindi na nakakita si Lo ng kahit sinong may mana kaya napagpasyahan niyang maging mas matyaga sa paghahanap. Ilang araw ang lumipas at habang lumalamig ang panahon, nagpunta siya sa kagubatan para manggaso at mag-ipon ng pagkain para sa taglamig. Habang naglalakad, naramdaman niyang may mga nilalang na malapit. Idinikit niya ang tenga niya sa lupa at nalaman niyang may kawan ng mga lobo na nakapalibot sa isang biktima. Plano niyang agawin ang biktima ng mga lobo, ngunit pagdating niya roon, nakita niyang isang batang babae ang sinusubukang kainin ng mga ito. Agad niyang tinulungan ang babae at binaril ang lobong umatake rito. Pagkatapos ay lumapag siya sa harap ng babae at sinabi rito na hawakan ang gamit niya habang pinapatay niya ang mga natitirang lobo. Mabilis niyang natalo ang mga ito at pagkatapos ay lumapit siya sa babae. Tinanong niya kung sino ito at anong ginagawa niya sa kagubatan. Mahina itong sumagot at sinabi na mahirap lang ang pamilya nila kaya pinalayas siya upang mabawasan ang bibig na kailangang pakainin ngayong taglamig. Narinig daw niyang mayaman ang lupain ng pamilya ni Lo kaya sinubukan niyang tumawid sa kagubatan, ngunit inatake siya ng mga lobo. Naawa si Lo kaya nagluto siya ng lugaw para sa kanya at sinabihang kumain ng dahan-dahan kung gusto pa niyang humingi ng dagdag. Habang kumakain ng babae, pumunta si Lu para katayin at balatan ang mga lobo. Pagbalik niya, sinabi niya na anak siya ng pamilyang namumuno sa lugar. Natuwa ang babae at sinabing baka tanda iyon ng tadhana dahil napanaginipan niyang makikilala niya ang isang mahalagang tao. Tinanong siya ni Lo kung gusto niyang sumama sa kanya para hindi na siya mag-alala sa pagkain kailanman. Napaiyak ang babae sa tuwa dahil ni minsan ay hindi siya ginosto ng sarili niyang pamilya. Bago siya tuluyang tanggapin, ipinaalam ni Lo na isa siyang assassin at marami siyang papatayin sa hinaharap. Kung sasama siya, kailangan niyang tumulong sa mga gawain ni Lo, kung hindi niya kaya, hindi siya pwedeng sumama. Buong puso itong pumayag dahil si Lo lang ang unang taong tumanggap sa kanya. Habang iniaabot ang kamay niya, ipinakilala niya ang sarili bilang Tart at tinanggap siya ni Lo, kahit hindi pa niya sinasabi ang tunay na dahilan kung bakit. Ang totoo, may mana si Tart kaya pinagplanuhan ni Lo ang lahat, ang pagpapakita ng lakas, ang pagpapakain, at maging ang pag-amin ng kanyang sikreto. Lahat iyon ay bahagi ng kanyang paraan upang magtiwala sa kanya si Tart at kusang sumama, para hindi ito magtataksil sa hinaharap. Pagkaraan ng 2 taon, naging tapat na katulong ni Lo si Tart.
Tumutulong siya hindi lang sa mga misyon kundi pati sa mga pang-araw-araw na gawain. Sa ilalim ng pagsasanay ni Lo, naging mahusay siyang assassin ngunit ang tanging saan atang mahusay siya ay ang sibat. Alam ni Lo na hindi ito mainam para sa isang assassin dahil mahirap itong itago, pero gusto pa rin niyang mas gumaling si Tart. Isang gabi, nadatnan niya si Tart na palihim na nag-eensayo ng paggamit ng kutsilyo. Agad itong humingi ng paumanhin dahil pumasok siya sa silid ng pagsasanay ng walang pahintulot. Sinabi ni Tart na gusto lang niyang mas maging kapaki-pakinabang kay Lo, ngunit sinabi ni Lo na tumigil na siya. Nagpanik si Tart, iniisip na itataboy na siya ni Lo tulad ng ginawa ng pamilya niya noon. Pero sa halip, lumikha si Lo ng isang natitiklop na sibat gamit ang mahika at iniabot iyon sa kanya, sabay sabing iyon na lang ang gamitin niya. Habang ginagamit ni Tart ang sibat, halos sirain niya ang lahat ng practice dummies. Maging si Lo ay napahanga sa galing at konsentrasyon niya. Makalipas ang ilang linggo, pumunta sina Lo at Tart sa palengke. Doon, halos lahat ng tao ay lubos ang pasasalamat kay Lo. Tinutulungan niya kasi silang paunlarin ang ani sa pamamagitan ng pagrekomenda ng bagong uri ng pataba, at ginagamit din niya ang kanyang mahika para magbigay ng tubig tuwing tagtuyot. Bilang pasasalamat, binibigyan siya ng mga tao ng prutas, gulay, at iba pang ani. Pag-uwi ni Lo, pana ng pagkain ng kanyang karawahe, mas marami pa kaysa sa kaya niyang kainin bago masira ang mga ito. Pinuri siya ni Tart dahil ginagawa pa rin niyang tulungan ng mga mamamayan kahit hindi naman niya kailangang gawin yon. Ngunit sagot ni Lo, tungkulin ng isang marangal na tao ang alagaan ng kanyang nasasakupan, hindi raw sapat na protektahan lang sila mula sa halimaw at mga tulisan. Kailangan ding makuha ang tiwala at puso ng mga tao, lalong humanga si Tart dahil sa lugar na pinanggalingan niya, gaaman at walang pakialam ang kanilang pinun. Pagsapit ng gabi, inilagay ni Lo ang ilang magic crystal ball sa kanyang taguan, sinuri niya ang crystal ball na iniwan sa kanya ni Dia at natuklasan niya kung paano gumawa nito. Ngayon, mayroon na siyang libo-libong crystal balls na panang mahika, handa niyang gamitin bilang mga sandata kung kinakailangan, habang abala siya. Dumating si Tart sa silid niya at sinabing pinapatawag siya ng kanyang ama sa training room. Pagdating ni Lo roon, diretsyong tinanong siya ni Kian tungkol kay Tart. Sagot ni Lo, sanay na si Tart at kaya na nitong magsagawa ng maliliit na misyon mag-isa. Pero alam niyang hindi iyon ang gustong marinig ng kanyang ama, kaya sinabi niyang hindi si Tart isang especially iyan na ipinadala ng ibang pamilyang maharlika para nakawin ang kanilang mga teknik. Tiniyak niya na matagal na niyang minomonitor si Tart at hindi ito nagsisinungaling. Natuwa si Kian sa sagot niya. Kung especially iya nga si Tart, kailangan sana nilang patayin ito, at malaking sayang iyon dahil bihira ang mga karaniwang tao na may taglay na mana. Bagaman marami raw kakaibang pagkakataon sa pagkakakilala nila ni Tart, naniniwala na ngayon si Kian na marahil ay tadhana ang naglapit sa kanila. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Kian ang dahilan ng pagpatawag. Oras na raw para sa susunod na pagsasanay ni Lo, isang espesyal na pagsusulit. Kapag nakapasa siya rito at sa isa pang huling test, magiging ganap na siyang assassin at maaari nang tumanggap ng sariling mga misyon. Masayang tinanggap ni Lo ang hamon. Ang test pala ay isang bonding time ng mag-ama, isang laban sa pagitan ng dalawang assassin. Pumunta sila sa kagubatan para magharapan. Alam ni Lo na ang unang makakakita sa kalaban ay magkakaroon ng malaking kalamangan, pero agad siyang natalo sa aspetong iyon dahil nauna siyang matukoy ni Kian, na agad siyang panyana bago pa niya ito mapansin. Agad siyang tumakbo at sinubukang alamin kung saan nanggagaling ang mga pana. Nang makita niya ang kanyang ama, agad niyang inihagis ang kanyang kutsilyo, ngunit madali itong nasalo ni Kian. Mabilis siyang yumuko at umatake, naiwasan ang unang saksak ng ama niya. Ngunit nang tangkain niyang lumaban, tinamaan ng ama ang tuhod niya, dahilan para mawalan siya ng balanse. Sa huli, nagawa pa rin ni Lo na makaganti ng isang sipa at makalayo. Dahil sa healing magic ni Lo, mabilis na gumaling ang kanyang sugat at nakabalik agad ang binti niya sa maayos na kondisyon. Habang nagtatago, iniisip niyang mas mabilis at mas malakas siya kaysa sa kanyang ama, at mayroon pa siyang karanasan mula sa nakaraang buhay. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin siyang napapaurong dahil ginagamit ni Kian ang kanyang magic eyes para mahulaan ang bawat galaw niya. Hindi ito kasing advanced ng Sharingan, pero kaya nitong basahin ang maliliit na kilos ng katawan ni Lo para malaman kung ano ang susunod niyang gagawin. Bigla niyang naramdaman na papalapit si Kian, kaya tumakbo siya para umiwas, ngunit bigla niyang na-trigger ang isang bitag, naaga pa niyang maiwasan iyon, pero nalaman niyang patibong lang pala iyon dahil ang tunay na atake ay kasunod na agad, dahilan para muli siyang mapuwersa sa depensa. Sa pagkakataong ito, nakaganti si Lo ng isang malakas na sipa, at naglaho si Kian papasok sa kagubatan. Nagdesisyon si Lo na huwag nang masyadong gumalaw at sa halip ay mag-focus sa pagbabasa ng kilos ng kanyang ama.
Tumayo siya malapit sa isang puno at naramdaman ang dalawang presensya na puno ng pagnanais pumatay, biglang may kutsilyong lumipad mula sa kanan kaya mabilis siyang nakaiwas, pero may isa pa palang paparating mula sa kaliwa, karaniwan ay iisipin niyang inaatake siya ng ama sa mahina niyang bahagi, pero alam na niya ngayon na isa lang itong Pain, ang isang tunay na assassin ay hindi nagpaparamdam ng intensyon kapag papatayin na ang kalaban, tamang-tama ang pagdepensa ni Lo at naitaboy ang kutsilyo. Ngunit dumating agad si Kian mula sa likod at nasugatan ang kanyang balikat, gayunpaman, nakatutok na rin ang talam ni Lo sa leeg ng ama kaya tinanggap ni Kian ang pagkatalo. Pagkatapos ng laban, binalutan ni Kian ng benda ang sugat ng anak, halatang medyo inis dahil natalo siya ng sariling anak na hindi pa man lang nagbibinata. Ngunit sa loob-loob niya, natutuwa rin siya dahil magandang senyales ito para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Alam niyang nagpipigil pa si Lo dahil hindi pa ito gumamit ng mahika sa laban. Sabi ni Lo, kung gagamit siya ng mahika, mawawala ang saysay ng laban dahil hindi iyon tunay na pagsubok ng kanyang kakayahan bilang assassin. Napangiti si Kian at napagtanto niyang ganap nang lumaki ang anak niya. Sinabi niyang wala na siyang maituturo pa at handa na si Lo para sa mga totoong misyon, ang kailangan na lang niya ay karanasan upang mas tumibay. Simula noon, isinama ni Kian si Lo sa mga aktwal na operasyon kung saan pinapatay nila ang masasamang maharlika na sangkot sa mabibigat na krimen, habang ang lihim nilang trabaho ay pagkitil ng buhay, ang opisyal nilang tungkulin ay magligtas ng buhay bilang mga doktor ng kaharian. Madalas maimbitahan si Kian sa mga tahanan ng mga maharlika dahil siya ang pinakamahusay na manggagamot at palaging kasama niya si Lo upang pag-aralan kung paano pinoprotektahan ng mga maharlika ang kanilang sarili. Isang araw, habang pauwi mula sa bahay ng isang pasyente, sinabi ni Kian kay Lo na oras na para sa huling bahagi ng kanyang pagsasanay, ang kanyang final test bago siya payagang magsagawa ng mga misyon mag-isa. Ipinaliwanag niya na hindi laging sa likod pinto pumapasok ang mga assassin, minsan, nagpapanggap silang ibang tao upang makapasok sa mismong harapan at patayin ang target sa pamamagitan ng pagtitiwala. Pamilyar si Lo sa teknik na iyon kaya tinanong niya kung gusto ba siyang magpanggap bilang chef dahil mahusay siya sa pagluluto. Ngunit sinabi ni Kian na sa pagkakataong ito, dapat siyang umarte bilang isang mangangalakal. Ayon sa kanya, mas nagiging kampante ang mga maharlika sa mga merchant, lalo na kung kaya nilang makuha ang anumang bagay na gusto ng kanilang kliyente. Matapos ayusin ang lahat ng detalye, nakagawa na si Log ng perpektong peking pagkakakilanlan bilang Ilig Baller, anak ng isang kilalang pamilyang mangangalakal. May utang na loob sa kanya ang pinuno ng pamilya Baller, kaya pumayag itong turuan si Log ng mga diskarte sa negosyo sa loob ng 2 taon. Pagkalipas ng ilang araw, nagdaos si Kian ng isang malaking silo-salo bilang pagpapadala kay Log para sa huling bahagi ng kanyang pagsasanay. Dumalo rito ang lahat ng sangay ng pamilya na may kinalaman sa kanilang lihim na negosyo, ang pagpaslang. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang at pagpuri kay Log bilang isang henyo, may isang lasing na binatilyo, si Rana, na hindi natuwa, galit na galit si Rana at inihagis niya ang baso ng alak kay Log. Pero mabilis itong nasalo ni Log na parang wala lang. Pinilit siyang awatin ng kanyang ama, pero sumigaw si Rana na hindi niya matanggap na si Log ang magiging tagapagmana ng pamilya. Ayon sa kanya, matapos mamatay ang panganay, siya dapat ang susunod na heir, hindi raw patas na maagawan siya ng isang mas mahina sa kanya. Ngumiti lang si Kian at sinabing, sige, alamin natin kung sino talaga ang mas malakas. At sa mismong sandaling iyon, inutos niyang magsimula ang laban, hindi pa man nakakahanda si Rana, nagulat na lang siya nang mapansin niyang nasa likod na niya si Log, may kutsilyong nakatutok sa kanyang leeg. Bahagya lang siyang sinugatan ni Log bilang babala. At nang ideklara ni Kian na tapos na ang laban, agad niyang binitiwan si Rana, pero hindi pa rin natauhan ng lasing na si Rana. Bigla siyang muling sumugod, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Log at binali pa ang kanyang braso. Ginamit ni Kian ang pagkakataong iyon para magbigay aral sa lahat, ganito lumalaban ang tunay na mamamatay tao. Wala ni isa sa inyo ang tatalo kay Log. Ngunit may iba ng plano si Log sa isip niya, kinagabihan, inimbitahan niya si Rana sa hardin para mag-usap. Ngayong malinaw na ang isip ni Rana, napagtanto niyang sobra ang naging asal niya kanina. Aminado siyang nakakainis pa rin matalo sa isang batang 4 na taon ang tanda niya, kahit siya ang pinakamalakas sa mga sangay ng pamilya, ngumiti lang si Log at sinabing, mas okay ka pa. Yung tatay mo, ang pinakamagaling na assassin sa pamilya, natalo sa isang taong 30 taon ang mas bata sa kanya. Nanlaki ang mata ni Rana. Totoo pala ang chismis, tinalo nga ni Log si Kian, pagkatapos noon, inalok siya ni Log, sumama ka sa akin. Hindi bilang assassin, kundi bilang knight. Mas bagay sa iyo ang espada kaysa sa pagtatago. Mayabang man si Rana, hindi siya tanga. Tinanggap niya ang alok at nangakong magiging kanang kamay ng magiging pinuno ng kanilang pamilya, kinabukasan.
Umalis si Log patungo sa kanyang bagong pagsasanay sa pamilya Baller, kasama si Dia. Pagdating nila sa lungsod ng mga mangangalakal na Melto, binago ni Log ang kulay ng kanyang buhok at tuluyang niyakap ang kanyang bagong pagkakakilanlan bilang negosyante. Samantala, sa mismong lungsod na iyon, isang asul buhok na dalaga na nagngangalang Maha ang namumuno sa isang maliit pero matagumpay na negosyo. Dating mangangalakal ang kanyang ama, kaya mula rito niya natutunan ang mga batayang kaalaman sa kalakalan. Ngayon, pinamumunuan niya ang grupo ng mga ulilang bata na kumikita sa pamamagitan ng paggiya sa mga bisita ng lungsod, simpleng trabaho, pero marangal, dahil kay Maha, nagkaroon ng pag-asa ang kanyang mga kaibigan. Pangarap niyang yumaman balang araw para makabili ng bahay para sa kanilang lahat. Tahimik at masaya ang kanilang pamumuhay hanggang isang araw, biglang sumulpot ang grupo ng mga masasamang loob sa kanilang base, walang takot na sinabi ng mga ito na planong dukutin ang mga bata. Ginamit ni Maha ang kanyang magic para salakayin sila at sinigawan ng mga kaibigan niyang tumakbo. Tumakbo rin siya, pero nadakip pa rin siya kasama ang dalawa pa. Dinala silang tatlo sa isang ulilang bahay sa labas ng bayan na pinapatakbo ng isang kasuklam-suklam na lalaki na nagngangalang Toren. Ipinahayag nitong sila raw ay magiging mga bagong residente ng kanyang ampunan at doon nagsisimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Biglang sumugod ang batang kasama ni Maha, sinasabing hindi nila kailangan ng tulong ni Toren dahil ayos na sila kahit wala siya. Pero hindi nagtagal, sinuntok siya ni Toren at sinabing sino mang hindi susunod o tatangkang tumakas ay paparusahan. Dinala si Maha at ang iba sa isang kwarto kung saan naroon na ang iba nilang kaibigan. Naguguluhan sila kung bakit may kumidnap sa kanila para lang ilagay sa isang ampunan. Ngunit may isang babae na nakapansin, ang asawa pala ng Panginoon ay may charity at nagpopondo sa mga ampunan. Kaya daw dinakip sila ni Toren para kumita ng mabilis na pera. Bigla, may isa sa mga tulisan na naghulog ng bag ng gulay sa kwarto. Ito ang pagkain nyo para sa buong linggo, sabi niya. Habang nawawala ng pag-asa ang iba, nagsalita si Maha, simulan na natin ang pagluluto. Habang umuupo sila para kumain, iniisip ng mga bata na gusto nila ng matitirhan, pero hindi ganito. Kinakabahan sila sa kung ano ang mangyayari sa kanila mula ngayon. Lumipas ang ilang taon. Lahat sila ay medyo lumaki na. Ginagamit sila bilang mga alipin sa ampunan at pinipilit ding manahi ng mga damit para ibenta sa merkado. Yung mga hindi magaling, binubugbog ng mga tulisan. Pero sabi ni Torren sa ulo ng mga tulisan, maging maingat sa kanila. Kailangan ko silang maayos para sa susunod kong proyekto, ibenta sila sa mga may sakit na PDF freaks. Isa-isa, nararanasan ng mga kaibigan ni Maha ang pinakamalupit na bahagi ng kanilang buhay. Isa sa kanila ay sobrang nasiraan ng isip kaya pinaghiwa-hiwalay ang kanyang mukha gamit ang isang side. Para walang bibili sa kanya, ilang taon ang lumipas, narinig ni Maha si Torren na nakikipag-usap sa kanyang kasamahan tungkol sa kung paano siya ay sapat na ang edad para magkaroon ng kanyang mga customer. Natarante si Maha sa pag-alala sa nangyari sa kanyang mga kaibigan at tumakbo sa kamalig para hiwain din ang sarili, ngunit sa puntong iyon, biglang lumitaw si Lug sa likod niya. Binangga siya ng medyo cringe na linya, sinasabing huwag nang sirain ang kanyang mukha sa luha, hindi naglaon, nakapila na lahat ng babae sa harap ni Lug habang ipinapakilala siya ni Torren bilang anak ng Ballard Trading Company, handang pumili ng isa bilang kanyang assistant. Nagkaroon ng pag-asa ang lahat maliban sa babae na naghiwa ng mukha. Pero si Lug, si Maha lang ang gusto. Inalok niya itong maging assistant niya. Nag-atubili si Maha dahil iniisip niyang hindi patas sa kanyang mga kaibigan. Pero nagdeal na rin si Lug kay Torren at sinabi nitong kailangan munang maghanda ang babae, kaya dapat bumalik si Lug pagkatapos ng 3 araw para sunduin siya. Nagpanik si Maha nang ma-realize ang plano ni Torren, ibebenta siya sa mga may sakit na freaks at siya mismo ang lalapastangan sa kanya. Pero hindi siya makapagsalita sa harap ni Torren. Tinanggap ni Lug ang kasunduan, pero pinaalala niya kay Torren na mula ngayon, bilang binili niya si Maha, bahagi na siya ng kanyang pamilya. Pagdating ng gabi, inihanda na si Maha para dalhin sa kanyang unang customer. Sa loob ng karwahe, nagiging bastos si Torren, sinasabing, kung 1 buwan ka lang na delay, mas maraming halaga ang makukuha ko sa'yo. Habang iniisip ni Maha si Lug at ang kanyang pangakong hindi siya hahalughugin ng iba bago siya makarating sa kanya, biglang nagising ang kanyang magic power. Pinalakas niya ito at itulak si Torren, palabasin ng sarili sa karwahe. Tumakbo siya patungo sa kagubatan, pero nahabol siya ng leader ng mga tulisan dahil kaya rin niyang gumamit ng mana. Nagmakaawa si Maha na pakawalan siya, pero hinarang siya ng lalaki. Baka ngayon ako muna ang mag-enjoy sa'yo, ani niya. Biglang dumating si Lug, hinagis ang bastos na lalaki palayo, at sinabing kailangan niyang sumama agad si Maha. Tumakbo si Torren papunta sa kanila, galit na sinasabing hindi pwede ni Lug kunin ang babae ngayon. Pero matatag si Lug, hindi ko pwedeng ilagay sa panganib ang pamilya ko.
Galit na iniutos ni Torren sa kanyang tulisan na atakihin si Lug, nag-charge ang tulisan. Pero mabilis na nawasak ni Lug ang kanyang braso. Sumunod si Torren, pero kahit siya'y madaling napabagsak ni Lug. Sa halip na patayin, pinili niyang ipasa na lang ito sa batas, samantala, nagkunwari si Tart bilang si Maha at bumisita sa bahay ng may sakit na lalaki, pero may mga gwardya siya sa likod na agad na inaresto ang lalaki. Kinabukasan, naaresto si Torren at ang buong grupo niya at nakalaya na ang mga babae para muling mamuhay ng malaya. Bilang pabor kay Maha, ginamo ni Lug ang mukha ng babaeng naghiwa ng sarili. Kahit kailangan niyang iwan ang kanyang mga kaibigan para sumama sa Prince Charming niya, ilang araw lang ang lumipas, isinagawa ni Lug ang operasyon sa tunay na anak ng Baller House, ngunit mahigpit niyang ipinag-utos na huwag itong sabihin sa iba. Lubos na nagpasalamat ang pinuno ng pamilya at tinanong kung paano niya mababayaran ang utang na loob. Sagot ni Lug, hayaan mo lang akong panatilihin ang pamilya ninyo bilang backup sakaling malagay ako sa delikadong sitwasyon sa assassination. Natuwa si Mr. Baller at biglang naalala na natapos na niya ang paperwork para i-adopt si Maha sa pamilya. Ilang linggo ang lumipas, ipinakita ni Baller kay Lug ang layout ng isang tindahan na pag-aari nila. Pinaliwanag niyang sinubukan nilang gawin itong liquor store dati, pero palpak ito, kaya gusto nilang gawing ibang klaseng tindahan. Humiling si Baller kay Lug na pamahalaan ng tindahan dahil tiwala siya sa kakayahan at pagkatao ni Lug. Tuwang-tuwa si Lug sa tungkulin at ipinaalam ito kina Tart at Maha. Sinabi niya na balak niyang gamitin ang tindahan para sa mga gawain na may kinalaman sa assassination. Kailangan niyang ibenta ang mga produkto na pang-noble para makakuha ng impormasyon. Napagpasyahan niyang ang pinakamainam ay magbenta ng high-quality cosmetics at sweets para maakit ang mga noble ladies at kumita ng pera habang nakakakuha rin ng intel. Agad niyang ipinaliwanag ang ideya kay Rudolph, ang red-nosed reindeer, at sa asawa nito, nagalit kay Lug dahil iniisip niyang anak ito ng asawa niya. Sinabi niya ang plano tungkol sa cosmetic business at sabi nila, sobrang dami na sa market ang ganitong produkto. Brand name ang mas mahalaga kaysa sa quality. Naintindihan ni Lug pero determinado siyang ipakilala ang isang bagong produkto. Kinausap niya ang peking stepmother tungkol sa kung paano nakakasira sa balat ang pagtanggal ng makeup, tinanggal nito ang natural na langis at moisture ng balat. Pumayag ang babae sa paliwanag ni Lug, pagkatapos, ipinakita ni Lug ang unang moisturizer bottle sa mundo, sinasabing kaya nitong bawasan ang pinsalang dulot ng makeup. Naging curious ang babae at agad itong sinubukan sa kanyang balat, agad napansin ng babae ang kaibahan at tinanggal niya ang maskara, ipinakita ang kanyang matanda at kulubat na mukha. Ngumiti si Lug at sinabi, kung may moisturizer noon, mas maganda ang mukha mo ngayon. Pumayag ang babae, at kahit si Baller ay sinubukan din ito. Pagkatapos, hiniling ni Lug sa stepmother niyang subukan maglagay ng makeup sa ibabaw ng moisturizer. Ipinaliwanag niya na mapoprotektahan nito ang balat habang nagagandahan siya at nagiging parang clown. Labis na na-impress ang matandang babae sa moisturizer at handa na siyang tanggapin si Lug bilang sariling anak. Pinayuhan siya ng asawa na ipamahagi ito sa kanyang mga kaibigan para magkaroon sila ng consumer base bago pa ilunsad ang produkto sa merkado. Tinanong ni Baller si Lug kung ilang bote ang kayang gawin kada linggo. Sagot ni Lug, 200 lang. Sinabi rin niya na huwag munang kumuha ng mga manggagawa para di mag-leak ang sikreto sa mga kakumpetensya at unti-unting palakihin ang produksyon. Naiintindihan ni Baller ang low-ika at sinabing simula na ang trabaho, pero sinabi ni Lug na kailangan niyang pumunta sa pamilya ng mga medics at assassins. Dahil isang mahalagang sangkap ng moisturizer ay doon lang tumutubo. Plano niyang itayo mismo doon ang pabrika para walang makakakopya sa kanilang sikreto. Pumayag si Baller, at muling umuwi si Lug kasama si Tart sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, isang buwan ang lumipas, at naging pinakasikat na tindahan sa merkado ang cosmetic shop ni Lug. Pinamamahalaan nito ni Maha kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa ampunan. Kilala na si Lug sa buong kaharian, kaya madali na niyang ma-access ang mga noble houses kung sakaling kailangan niyang magsagawa ng assassination. Impreso si Tart sa tagumpay nito, pero mas humahanga siya sa kabutihang ipinakita ni Lug sa pag-hire ng mga kaibigan ni Maha para sa tindahan. Sinabi ni Lug na business strategy lang ang dahilan, pero iniisip ni Tart na baka nagpapanggap lang siyang Sigma. Habang pinag-uusapan nila ang seguridad ng pabrika, sinabi ni Tart na may mga especially iyan na nagtangkang pumasok at suolan ng mga empleyado, pero hindi pa rin sila nagtagumpay. Alam ni Lug na malalaking hakbang ang gagawin ng desperadong kakumpetensya sa lalong madaling panahon. Sa gabi ring iyon, naramdaman ni Lug ang may papalapit sa kanyang silid. Napagtanto niyang plano ng especially iyan na dukutin siya at alamin ang sikreto ng paggawa ng moisturizer. Sa kabutihang palad, alerto sina Tart at Maha at nahuli nila ang especially iya bago pa man kailanganin ni Lug na kumilos.
Pinahirapan nila ito, pero kahit pinilit, wala itong nasabing mahalagang impormasyon. Hindi na pinansin ni Log yun at nagpasya siyang mag-monthly day off para bisitahin si Dia. Habang wala siya, nakaramdam ng lungkot sina Tart at Maha, kaya nagdesisyon silang kumain ng masarap na pagkain habang hinihintay ang pagbabalik ni Log. Samantala, lumipad si Log patungo sa bahay ni Dia dala ang ilang chocolate cookies. Ikinwento ni Dia na nakagawa siya ng bagong spells mula nung huli silang nagkita, isang anti-gravity spell, na ikinagulat ni Log dahil inakala niyang siya ang mauuna sa pagtuklas nito. Nag-enjoy sila sa tea party, nagprakti ng spells, at nang dumating ang gabi, lumipad si Log pabalik sa kanyang mansion. Habang lumilipas ang panahon, ipinapadala ni Log si Tart sa battlefield bilang mercenary para magkaroon ng karanasan, habang si Maha naman ang humahawak ng negosyo para maging mas bihasa bilang merchant. Kasabay nito, dumadalo si Lug sa iba't ibang parties at nagtatag ng koneksyon sa mga nobles na makakatulong sa kanyang mga future assassination missions. 2 taon na ang lumipas simula nang sumali si Lug sa pamilya Baller. Ngayon, oras na para siya ay bumalik sa kanilang tahanan. Pinili ni Lug na iwan si Maha sa lungsod upang pamahalaan ang kanyang cosmetic store. Kumpiyansa si Maha na kaya niyang patakbuhin ang tindahan at palawakin pa ito. Ipinakita niya kay Lug ang unang lokasyon na napili niya para sa pagpapalawak ng kanilang tindahan. Nagulat si Lug nang makita ang lugar. Napag-alaman niya sa pagsisiyasat sa nakaraan ni Maha na ito pala ay dating pag-aari ng kumpanya ng ama ni Maha. Ngunit noong siya'y traidor na pinatay ng kanyang right-hand man para sa kanyang kayamanan, naramdaman ni Maha ang panganib sa kanyang buhay at tumakas sa lungsod na ito. Ngayon, napagtanto ni Lug na plano ni Maha na bawiin ang kumpanya ng kanyang ama at ang tindahan na ito ang unang hakbang patungo sa kanyang layunin. Ngumiti si Lug at sinabi, "Gawin mo ang gusto mo. May tiwala ako sa iyo. Hindi ko iniintindi kung papaano mo haharapin ang personal mong problema basta nakukuha mo ang resulta." Masayang-masaya si Maha sa narinig niya, at sa mismong oras, dumating ang kanyang mga kaibigan upang ibigay ang kanilang farewell gift kay Lug. Sinabi nila na iniligtas siya nila mula sa impyerno at binigyan sila ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Tinanggap ni Lug ang regalo at sinabi na hindi niya sila makakalimutan. Pagkatapos noon, ibinalik ni Lug ang kanyang normal na hitsura at naghanda ng umuwi. Iniwan niya si Maha upang pangasiwaan ang negosyo at ang information network na kanyang ginawa sa lungsod. Nangako si Maha na magtatrabaho siya ng mabuti para dito. Humiling pa siya kay Lug na bisitahin siya paminsan-minsan dahil magiging malungkot siya kung wala siya. Pinangako ni Lug na makikita niya ito sa pagitan ng kanyang mga misyon bago tuluyang umalis. Habang nasa karwahe, napansin niya si Tart na mukhang malungkot, namimiss na rin niya si Maha. Bigla niyang naramdaman ng mana sa paligid at agad na inutusan ng driver na huminto. Napansin nilang napapaligiran sila ng isang pack ng wolf monsters. Humingi ng pahintulot si Tart na ipakita ang kanyang kakayahan. Pagkakabigay ni Lug ng pahintulot, hinugot ni Tart ang kanyang spear na nakasabit sa kanyang makinis at matibay na hita at isa-isa niyang hinabol ang mga lobo. Gumamit din siya ng ilang magic abilities. At labis na humanga si Lug sa kanyang performance. Ngunit napagtanto rin niya na simula nang magsimulang lumapit ang mga monsters sa mga human settlements, panahon na para lumitaw ang isang tunay na hero. Pagbalik nila sa teritoryo ng pamilya, nagpasya si Lug na bisitahin muna ang mga lokal na magsasaka. Masigasig siyang sinalubong ng lahat at binigyan siya ng prutas at gulay bilang tanda ng kanilang pagmamahal. Kahit na nawala siya ng 2 taon, pagkatapos noon, bumalik si Lug sa kanilang tahanan at agad siyang hinahangin ng kanyang creepy na ina dahil namimiss siya nito ng sobra. Nang matapos iyon, nagpasya si Lug na makita ang kanyang ama na abala sa opisina. Lubos na humanga si San kay Lug sa kanyang paglago sa loob ng 2 taon. Sinabi niya na ipinadala niya ito sa Baller para matutunan ang pagiging merchant, pero hindi niya inakala na magiging world-famous businessman ito sa loob lamang ng 2 taon. Ayon kay Cain, hindi lang para magkaroon ng pangalawang identity na makakatulong sa assassination ang dahilan ng kanyang pagpapadala sa Baller family, may isa pang dahilan pa. Nagulat si Lug nang malaman ito. Ipinaliwanag ng kanyang ama na gusto niyang matutunan ni Lug isang ibang paraan ng pamumuhay bukod sa pagiging assassin. Ipinaliwanag ni Cain kay Lug na may talento siya para maging mahusay na merchant at mas maganda ang buhay niya kung pipiliin niya ang negosyo kaysa sa pagpatay. Sinabi niya na matanda na siya at wala nang magagawa kundi maging assassin, pero bata pa si Lug at wala pa siyang napatay sa mga assassination missions, kaya gusto niyang pag-isipan ni Lug ng mabuti ang kanyang hinaharap at iwasan ang buhay na puno ng dugo. Kung gusto niya, hindi pumayag si Lug sa ideya dahil ginawa niya ang lahat para maging mas mahusay na assassin. Ipinaliwanag naman ni Cain na mahalaga ang kanilang trabaho para mapanatili ang kaligtasan ng bansa pero hindi nagmamalasakit ang bansa sa kanila.
Anumang pagkakamali o aksidente, agad silang iiwan ng hari at magiging target mismo, kaya ginawa niya ang pangalawang pagkakakilanlan ni Log para may paraan siyang umiwas bago pa man magsimula kung sakaling may masamang mangyari. Iniwan ni Cain ang desisyon kay Log at buong tapang nitong sinabi na patuloy siyang magiging assassin. Tinanong siya ni Cain kung bakit at sagot ni Log, marami akong nakilala at minahal sa maikling buhay ko. Gusto kong protektahan ang kaligayahan nila, pati na rin ang kaligayahan ng ibang inosenteng tao. Kaya patatayuin ko ang mga banta sa kanilang kaharian kahit na ako'y iwanan ng lahat. Haharapin ko ang anumang hamon at kung hindi ko kaya maging assassin, saka ko lang iisipin ang pagiging merchant. Humanga si Cain sa kanyang sagot pero sinabi pa ni Log na may isa pang dahilan, gusto niyang maging noble assassin, hindi merchant. Sinabi niya na mahal niya si Dia at nais niya itong pakasalan balang araw kaya kailangan niya ng noble title. Natawa si Cain sa sinabi niya pero sinuportahan ng pagpili ng kanyang anak. Kasunod nito, binigay ni Cain kay Log ang kanyang unang tunay na misyon, patayin ang isang noble na nagbebenta ng military secrets kapalit ng droga. Nangako si Log na gagawin niya ito ng perpekto, bago papatayin ang noble, gusto ni Log siguraduhin kung karapat-dapat talaga siyang target. Nagpadala siya ng coded message kay Maha para mag-ipon ng impormasyon at ayusin ang paraan para makapasok siya sa mansion ng target. Dahil walang wifi sa mundo na ito, kailangan niyang gumamit ng pigeon message at nagpa siya munang magpahinga habang naghihintay ng sagot. Samantala, inistorbo siya ni Ezri na nagtatanong kung kailan siya magpapakasal dahil gusto niyang makakita ng apo. Nakipag-set up siya sa ilang babae mula sa noble families, pero lahat ay nai-reject ni Log dahil hindi siya interesado sa arranged marriage. Hindi rin niya gusto pag-usapan ito sa kanyang ina, kaya iniwan niya kay Tart. Sinabi ni Tart na bata pa si Log para mag-asawa at magkaanak, ngunit nang iminungkahi ni Ezri na pwede raw maging baby mama si Tart, bigla nitong binago ang tono at sinabi na baka tama na ang panahon. Pinutol ni Log ang usapan, coldly, sinabihan ng ina at si Tart na tigilan na ang mga kalokohan. Pagdating ng gabi, nagbihis uli si Log bilang merchant para makapasok sa mansion ng noble. Tinanong siya ni Tart kung hindi ba dapat hintayin muna ang report ni Maha. Pero sinabi ni Log na tingnan muna nila ang publiko at nakikitang impormasyon habang si Maha ang maghahanap ng mga nakatagong lihim. Kinabukasan, nakarating sila sa isang kalapit na lungsod at nakita ang maraming sugatang sundalo. Napagtanto ni Log na malamang mga biktima ang mga sundalong sugatan dahil sa noble na nagbebenta ng military secrets. Biglang may babaeng nagal-aloko ng jam na dumaan at inalok silang tikman ng libre. Agad namang nagduda sina Log at Tart. Nang tinikman ni Log ang jam, na-detect niya agad, may droga yun, binigyan niya ng huling pagkakataon ang babae na itigil ang gawain, pero nang tumanggi ito, winasak ni Log ang buong basket ng jam. Nataranta ang babae at sinubukang pulutin ang mga garapon, pero dumating ang grupo ng mga tulisan para kumontra kay Log. Mabilis na pinakapa at napabagsak ni na Log at Tart ang mga ito, mga low-level peddlers lang naman, pero alam ni Log na hindi mawawala ang problema kung puro ganito lang ang papatayin nila, tiningnan niya ang babae. Nanginginig ito dahil kailangan pala ng ina niya ang droga, adik ang nanay. Dinala ni Log ang babae para bisitahin ang nanay, halatang baliw na ang babae dahil sa adiksyon at inatake ang anak nang hindi binibigyan ng jam. Pinagtibay ni Log ang sitwasyon, ginamit niya ang mana para pahupain ang babae at i-reset ng bahagya ang chemistry ng utak nito, hindi nakakailanganin ng katawan ang droga. Pero maaaring mananatiling psychological ang dependency. Pag-uwi nila ni Tart na gabi na, may dumating na padala mula kay Maha, shipment ng beauty products at isang mensahe. Nahanap ni Maha ang isang mahalagang impormasyon, si Noble talaga ang Heisenberg ng racket, siya raw ang sentro ng operasyon. Ang kartel ay aktibo sa rehiyon niya, kaya maraming droga ang lumalabas roon. Binabayaran niya ang mga mas mataas na noble para huwag siyang istorbohin, kaya ang hari mismo ay mahirap siyang parusahan. Sapat na ito para desisyonin ni Log, kukunin niya ang trabaho at tatapusin ang nableng nagdudulot ng paghihirap sa inosenteng tao. Kinabukasan, nagbalat kayo siyang merchant at nagpunta sa mansion ng noble, sinama ni Maha dahil nalulungkot daw kapag wala siya. Kumapit ito sa kanya at lantang sinabing gusto niya raw makakuha ng bahagi ng DNA niya. Nilampungan ni Log yun, ignore ng parang terms and conditions at magkasama silang dumating sa syudad ng noble, napaka-prosperous ng lungsod, halata na agrikultura lang dapat. Pero sobrang yabang ng mansyon ng Noble. Sinalubong sila ng asawa ni Noble na natutuwa makita ang tagapagtatag ng world-famous moisturizer company. Ipinakita ni Log ang bagong produkto at nagtaka ang babae kung bakit ipinapakita muna ito bago ilunsad. Sagot ni Log, kilala ang husband niya sa mabilis na pagdevelop ng teritoryo, focal point siya ng Noble Society, kaya kung siya ang I-endorse, magiging instant hit sa mga noble ladies.
Nai-flatter ang babae nang dumating ang mister niya at ipinakilala ang sarili kay Log. Kitang-kita ang pagmamahal niya sa asawa at napansin ni Log kung gaano kataas ang target sa kanyang wife. Nag-host ng party ang Noble nung gabi at ang bagong moisturizer bottle ni Log ang sentro ng atensyon. Palagi siyang nagpapaibig at nagpapakita ng pagmamahal sa asawa niya sa publiko, medyo naiinggit si Log. Ilang araw ng intel gathering ang ginawa ni Log at sa wakas, nakita niya ang tamang pagkakataon para umatake. Nalaman ni Log na hilig ng Noble na tumingin sa buwan bago matulog, kaya nagpasya siyang snipe mula sa malayo habang nag-e-enjoy ito sa maliit niyang rutina. Nakatutok si Log habang nagbabantay si Tart sa likod niya at sa sandaling nakalock ang target, tumira siya ng bala na tumago sa ulo ng Noble, agad siyang patay. Naramdaman ni Log ang kasiyahan na natapos na ang trabaho, pero biglang lumabas ang asawa ng Noble sa balkonahe. Labis ang kanyang pangungulila at lungkot sa pagkakita sa patay niyang asawa. Medyo napaisip si Log at naalala ang kanyang nakaraan kung saan wala siyang nararamdaman kahit patay na ang napakaraming tao. Napagtanto niya na iba na siya sa bagong buhay na ito, kahit assassin pa rin siya, hindi na siya pusong bato. Ilang araw ang lumipas, nagbakasyon si Log kasama ang kanyang mga babae sa isang deserted island. Pagbalik nila, ibinigay ni Maha ang impormasyong hiniling niya. Natagpuan niya ang divine treasure na hinahanap ni Log, isang makapangyarihang spear. Tinanong ni Tart kung ano ang divine treasure at ipinaliwanag ni Log na ito ay indestructible at sobrang lakas na umiiral mula pa sa sinaunang panahon. Sinabi ni Maha na sinusubukan niyang bilhin ang spear mula sa kasalukuyang may-ari, si Setanta, na pinaniniwalaan niyang pangunahing kandidato maging hero. May kaunting problema sa negosasyon, pero pinapayuhan niya si Log na iwan sa kanya dahil makukuha niya ito bilang merchant. Biglang dumating ang masamang balita, nagkaroon ng civil war sa kalapit na kaharian. At ang pamilya ni Dia ay sumali sa panig ng hari. Medyo napatingin si Log sa narinig. Ngunit may mas nakakaalarma pa, sinabi ni Maha na may sundalo sa rebel faction na nagdudulot ng malaking gulo, at siya rin ang parehong setante na may divine spear. Agad lumipad si Log sa bahay ni Dia para pag-usapan ito. Masayang sinalubong siya ni Dia, gaya ng dati. Nang banggitin ni Log ang tungkol sa digmaan, sinabihan siya ni Dia na malayo ito sa kanilang tahanan at hindi ganoon kalaki ang problema, magiging ayos sila, ngunit ipinaliwanag ni Log na maaaring sila ay humarap sa hero sa panig ng rebels at normal na tao ay hindi kayang talunin siya. Ibinahagi niya kay Dia ang kanyang sekretong pagkakakilanlan bilang merchant at iminungkahi na gamitin ang kanyang kapangyarihan para i-evacuate ang buong pamilya ni Dia bago sila mapanganib. Nagalit si Dia at sinabi na siya ay proud noble ng kahariang ito at kailangang gawin ang tungkulin niyang protektahan ito. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa normal na usapan at tinanong si Log kung paano niya napakulay ang buhok. Sinubukan ni Log na sabihin na hindi pa ito ang tamang oras pero hindi siya pinakinggan ni Dia. Sinabi ni Dia na wala ang kanyang tatay sa bahay kaya pwede silang mag-date. Sa huli, napilitan si Log na sumunod. Pumunta sila sa market pagkatapos baguhin ni Dia ang kulay ng buhok para tumugma sa kanya. Nagtataka si Dia kung saan sila kakain habang pinapaliwanag ni Log ang mga best restaurant sa syudad. Napansin niya ang isang merchant na dumaraan at naisip na dating sundalo ito. Sinabi niya na may sixth sense siya sa pagtukoy ng iba pang sundalo at nakikita niyang maraming sundalo sa lungsod. Ipinaliwanag ni Dia na iniimbitahan ng pamilya niya ang mga retired soldiers para magnegosyo dahil makakatulong sila sa evacuation kung sakaling maapektuhan ng digmaan ang syudad. Pagkatapos noon, napansin ni Dia ang bagong tindahan at dali-dali siyang pumasok. May palaro ng archery sa loob at sabik niyang hiniling kay Log na kunin ang teddy bear para sa kanya. Pumayag si Log, tumutok siya gamit ang mana para i-lock ang target at tamaan ito. Pero natukso si Dia at sabi niyang pandaraya yun, hindi marunong si Log maglaro nang hindi ginagamit ang kakayahan niya. Nagpasya siyang turuan si Dia mag-shoot ng tama, sa nakakagulat na bilis, natutunan ni Dia at sa ikatlong tira lang, napatamaan niya ang teddy. Pagkatapos noon, nag-enjoy sila sa date nila na parang normal na magkasintahan. Nang oras nang umuwi si Log, sinabi ni Dia na magiging abala siya kaya hindi na madalas magkikita. Naintindihan ni Log at nangako na pupuntahan niya ito kapag may oras. Pero pagka-uwi ni Log, lumabas ang totoo, utos ni Dia sa lahat na itigil ang pagpapanggap. Itinanim nila ang mga disguise at lumabas bilang mga sundalo, handang-handa na para sa digmaan. Balak ni Dia na pangunahan ang kanilang puwersa at hindi mapigil ang umiyak habang nagpapakilala ng palm kay Log. Di kontento kung magkikita pa ba silang muli, ilang araw lang ang nakalipas, nagre-relax si Log sa estate nang dumating si Tart na halos humahagulgol tungkol sa isang emergency. Sinundan niya ito at nakita sa bahay ang kanyang ama na iniaalaga ang isang pasyenteng malubha ang tinamong sugat.
Tinanong ni Log kung sino ang lalaki, at sinabi ni Cain na ito raw ay pinakabagong kliyente nila, gustong ipa-assassinate si Dia, at gusto niyang kunin ni Log ang trabaho, nabigla at nasaktan si Log, pero sinabi ni Cain na pwede niyang tanggihan kung ayaw niya. Pinili ni Log munang alamin ang detalye bago magdesisyon. Pinaliwanag ni Cain na ang pamilya ni Dia ay sinuportahan ng hari sa isang civil war pero natalo. Bilang talo, kinailangan magbayad ng kompensasyon ng tatay ni Dia at nagbenta na ng halos lahat ng pag-aari para mabayaran ang utang. Ngunit hindi pa rin kontento ang mga nanalo, hinihingi nila si Dia dahil maganda siya at may mana, gusto nilang magkaanak siya ng mga anak na malakas sa magic. Para umiwas sa dugo, pumayag ang ama ni Dia na ipakasal siya sa isang bulok na noble. Nagalit si Log sa sarili dahil hindi niya namalayan ang nangyayari habang nagde-date sila. Nagpatuloy si Cain, nagpakita ang mga tao ng teritoryo ni Dia ng higit na katapatan kaysa sa sarili niyang pamilya, bumuo sila ng volunteer army para protektahan siya. Ito ang nag-udyok ng panibagong digmaan at isang hukbo ang ipinadala para talunin ang mga volunteer at dakipin si Dia, napagtanto ni Log na ang kliyente ay gustong patayin si Dia para mawakasan ang dahilan ng digmaan at laking gulat niya nang malaman na ang kliyente pala ay ang ama mismo ni Dia. Ipinaliwanag ni Cain na hindi totoong papatayin si Dia, isang staged assassination ito, i-evacuate nila ang dalaga tapos sasabihin sa mundo na siya'y namatay, naiintindihan ni Log ang taktikang iyon, pero nagtataka siya kung bakit tatanggapin ng kanyang ama ang isang misyon na hindi direktang kapakipakinabang sa kanilang kaharian. Sagot ni Cain, dahil kaibigan niya ang ama ni Dia at gusto niyang tumulong. Sinabi rin niya na kung tatanggihan ni Log siya na ang pupunta, pero mahuhuli siya dahil kulang ang mana para makarating ng mabilis. Bago iyon, ginamit ni Log ang magic niya para hanapin ang daan papasok sa mansion na ganap na deserted. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang isang passage na walang gwardya at ginamit ito para makarating sa kwarto ni Dia, kung saan naghihintay siya kasama ang kanyang ama. Pagkakita ni Dia kay Log, dali-dali siyang tumakbo sa mga bisig nito, sabay sabi, "Alam ko palagi na darating ka para iligtas ako." Pagkatapos noon, dumating ang ama ni Dia para batiin si Log. Nagpasalamat siya sa pagligtas kay Dia. Ngunit sabay sinabi na sana'y nakilala niya na agad ang boyfriend ng anak niya. Namula si Dia sa hiya, pero alam ng kanyang ama na wala ng oras para doon, sinabi niya kay Log na plano niyang sumuko, pero na-realize ng kanyang mga sundalo iyon kaya ikinulong siya rito para mapanatiling ligtas si Dia. Tinanong ni Log kung ano ang plano niya ngayon. Sagot ng lalaki, magpapasiklab siya sa labanan para maka-attract ng atensyon ng kaaway at makabili ng oras para makatakas ang kanyang mga kasama. Pero hindi rin niya plano isakripisyo ang sarili, maglalaho siya sa battlefield pagkatapos makaalis ang mga sundalo niya. Pagkatapos, babawiin niya ang lakas at magsasagawa ng counter-attack laban sa rebels para maibalik ang kaharian. Nagustuhan ni Log ang plano at nagmungkahi, sisindihan nila ang apoy sa kwarto at sabihing nagpakamatay si Dia dahil hindi niya matiis ang dugo. Ilalagay nila ang bangkay ng patay na sundalo bilang decoy at utusan si Dia na sumigaw sa bintana na hindi na siya kayang mabuhay pagkatapos ng maraming pagkamatay. Pumayag si Dia at binuksan ang bintana, pero bago siya sumigaw ng pekeng suicide note, napansin ni Log na may kakaiba. Ramdam niya ang parehong pakiramdam noong nakaraang buhay niya bago siya inatake ng fighter jet, alam niyang nasa panganib sila. Ginamit niya ang magic eyes niya para eyes-scan ang lugar at natagpuan ang banta. Isang milya ang layo, isang kalaban ang naglunsad ng massive spear papunta sa kanila na naglalabas ng mini projectiles at pumapatay sa lahat ng sundalo sa daraanan nito. Agad pinatong ni Log si Dia sa lupa at nagtapon ng pocket nook para hadlangan ang atake, ngunit kahit napakalakas ng bomba, hindi humina ang spear, nawasak nito ang buong kwarto bago huminto sa ere. Magulat si Log at Dia sa makita ang spear na biglang nag-glow dahil sa mana at bumalik sa kamay ng may-ari nito ng napakabilis. Ngayon nakita ni Log ng maayos ang kalaban, isang redhead na puno ng tiwala sa sarili at napakalakas na mana. Napansin din siya ng kalaban, kaya agad naglabas si Log ng cannon para umatake. Sinabihan niya si Dia at ang ama nito na takpan ng kanilang mga tainga habang nagpaputok siya ng explosive round na tumama ng diretso sa kalaban. Inisip ni Dia na walang makaligtas sa ganitong lakas ng pagsabog, pero hindi basta-basta ang kalaban. Nakita ni Log na tanging nawala lang ang armor ng kalaban, buong buo pa rin ito. Mas lalo pa itong naging masigla dahil ito ang unang beses na nakaramdam siya ng sakit, nagsimula itong sumigaw at ang mga kalamnan niya ay lumaki na parang 2 taong gym sa isang araw lang. Na-realize ni Log na ito ang S-ranked skill na Berserk na nagpapataas ng attack at defense depende sa pinsalang natatamo. Napagtanto ni Log na napakalakas ng kalaban at kahit muling pat-oban ng cannon, hindi ito makakawala ng pinsala. Agad sinabi ng tatay ni Dia kay Log na kunin niya ang dalaga at tumakbo. Wala na silang panahon para palabasing namatay pa si Dia dahil kasalukuyan na nilang hinaharap ang sundalong nagwakas ng civil war ng mag-isa.
Maging ang royal family ay sumuko na dahil alam nilang hindi nila kayang talunin siya, samantala, nagsimulang sumigaw ang sundalo kay Log, pinupuri muna ang huling atake nito. Tapos nagbigay siya ng isang opsyon, patayin niya ang lahat sa lugar o kaya hayaan si Log na makipagdigma ng patas, parang isang knight. Nangakong kung mananalo si Log sa duel, agad siyang magbabalik at hindi na muling huhadlangan ng pamilya ni Dia. Nagulat si Log dahil ang skill na berserk ay karaniwang nagpapawala ng katinoan, pero mukhang maayos pa ring tumatakbo ang macho na ito. Doon lang niya naramdaman na kausap niya ang mismong hero, ipinakilala ng sundalo ang sarili bilang setanta. Nalaman ni Log na totoo ang lahat ng sinabi ni Maha tungkol sa Divine Spear at sa hero, pero hindi iyon nagpapadali sa laban na haharapin niya. Binalaan ni Setante si Log na huwag nang mag-isip na tumakas dahil sasanduan siya nito kahit sa dulo ng mundo, siya raw ang tanging kalaban na kailanman nakalapit sa kanya. Walang pagpipilian si Log kundi tanggapin ang duel. Tinanong siya ni Dia kung sigurado ba siyang mananalo. Sagot ni Log, medyo sure ako na matatalo. Habang isinasara niya ang cannon, sabi niya na kung hindi napinsala ng gamit na iyon si Setanta, wala na siyang 10 segundo doon na malaki na ang ibig sabihin. Nagpanik si Dia at nagtanong kung paano niya kakayanin labanan ng isang taong hindi niya matatalo. Sagot ni Log, hindi niya kayang talunin si Setante sa patas na labanan, kaya gagamit siya ng paraan ng isang assassin. Gumamit siya ng magic para summon ng isang malaking itim na rocket at sinabi kay Dia na yan ang paraan niya ng pakikipaglaban. Itinapon ni Log ang rocket palabas at agad itong nawala. Tinawag niya ang ama ni Dia para samahan sila dahil kailangan niya ng saksi kung magtatapos sila ng digmaan sa pamamagitan ng duel. Nag-alok ang ama ni Dia na gamitin ang kanyang mga sundalo para hadlangan si Setanta habang tumatakas sina Log at Dia, pero tinanggihan ni Log, mabilis na susugurin ng bayani ang mga puwersa at mauubos ang mga tao agad. Binalangkas ni Log na aalisin niya si Setanta kung tunay ngang hero siya, patuloy siyang lalakas, kung hindi nila mapapatay ngayon, hindi nila siya mapapatay kailanman. Lumapit si Log kay Setanta, kasama si ama ni Dia, at tinanggap ang hamon. Tuwa ang nadama ni Setanta dahil wala pang nakatanggap sa kanya ng duel dati. Pero naghihintay si Log sa device na inihanda niya, kaya kailangan niyang mag-stall ng 5 minuto. Nagsimula siyang magpabagal, nagpakilala ng may peking pangalan para guluhin ang hero at sinuri ang katawan nito para sa anumang sugat mula sa pagsabog, lahat ay gumaling na. Humiling si Log na magpapatunay si Setanta na iuurong niya ang kanyang puwersa kung matalo, at handa raw siyang ibuhos ang isang binding spell sa sarili para patunayan iyon. Sinabi ni Log na nagtitiwala siya, ngunit binanggit na kung sakaling mamatay si Setante sa duel, hindi na nito mapapanindigan ang pangako. Naindak si Setanta, walang nakausap sa kanya ng ganoon, kaya pinatawag niya ang kanyang assistant para panindigan ang pangako sakaling mamatay siya. Nagbigay pa yon ng dagdag na oras, sapat para magpatuloy si Log sa kanyang plano. Tinanong ni Log si Setanta kung ano ang mangyayari kung sakaling siya ang mamatay. Sagot ni Setanta, kukunin niya si Dia at papatayin ang lahat ng iba pa. Sagot ni Log, hindi ko pwedeng hayaang mangyari yon. Handa na ang hero para lumaban, pero sinabi ni Log na paupuin muna ang mga tauhan niya dahil baka maipit sila sa crossfire at mamatay ng walang kabuluhan. Pumayag si Setanta at inutusan ng kanyang mga tao na umatras, samantala, sinabi ni Log sa ama ni Dia na iwan ang lahat sa kanya at maghanda na silang lumaban. Bumunot si Log ng kutsilyo para mas malito si Setanta at makabili pa ng ilang segundo. Sabi niya, matatapos ang laban bago pa man maitapon ni Setanta ang kanyang spear, at lalo nitong ikinainit ang pride ng hero. Sinabi ni Log na itatapon niya ang isang barya at magsisimula ang laban sa sandaling tumama ito sa lupa. Wala namang problema si Setante dito. Sadyang itinapon ni Log ang barya ng mataas sa kalangitan para tumagal ang pagbaba nito at masigurado niyang handa na ang kanyang atake. Nakatuon si Setante sa barya para gumawa ng unang galaw at hindi niya napansin na isang devastating attack mula sa langit ang tumama sa kanya na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Naitulak pabalik si Log dahil sa shockwave at naisip niya kung paano natapos ang duel bago pa man ito nagsimula. Ang atakeng tumama kay Setanta ay base sa isang weapon na dinevelop niya sa nakaraang mundo. Mga heavy tungsten rods na pinapaputok mula sa kalawakan papuntang Earth para magdulot ng matinding pinsala. Sa lumang mundo, pamaalya ito dahil sa air resistance. Pero sa mundong ito, nagamit ni Log ang magic para makontrol yon. Gumawa siya ng heavy tungsten rod at ipinadala ito sa outer space gamit ang anti-gravity magic, sabay inilapat ang wind resistance spell para hindi masunog sa pagpasok sa atmosphere. Na-practice niya rin ang aim nito noong nasa deserted island sila ni Tart, kaya siguradong tama ang target. Kinailangan na lang niya na stall si Setanta hanggang sa dumating ang atake, at nagtagumpay siya dahil sobrang prideful ng hero. Nang matamaan ng shockwave ang wall, na-realize ni Log na kahit ang hero ay hindi makakaligtas sa ganitong malupit na atake.
Ngunit nasugatan din siya ng malubha at nawala ng malay habang sinusubukang magpagaling, ilang minuto lang ang lumipas, nagising siya sa tawag ni Dia na nag-aalala sa kanya. Sinabi ni Log, ayos lang, panalo na ako sa duel at ligtas ka na. Napansin niya na tumakas na ang mga kaaway at wala nang nakasaksi sa peking assassination ni Dia. Sabi ni Dia, hindi na iyon mahalaga, at bigla. Hinalikan siya ni Log, dala ng damdaming hindi na niya mapigilan, mabilis na bumalik si Log sa kanilang tahanan kasama si Dia at buong puso siyang tinanggap ng kanyang mga magulang. Naging bahagi si Dia ng pamilya ni Log at naging maayos ang lahat, ngunit isang araw, sinabi ni Sun kay Log na lumitaw ang hero sa kanilang kaharian, isang senyales na ang Demon King ay unti-unti ring bumabalik. Nagulat si Log, nalaman niyang hindi pala tunay na hero si Setanta at na-realize niya na hindi pa tapos ang kanyang misyon sa mundong ito.